Kapit tayo mga kabahay. Pasensya na nga pala wala tayong upload itong mga nakagdaang linggo. Mahigit sa linggo kasi kami hindi nakapagtrabaho dun sa bahay ni Tito. Sapagkat nag-lockdown dun sa lugar. Hindi kami makapasok. Pero nung isang araw nakabalik na kami. Nakakuha na kami ng sticker nung aming tricycle. Kaya nakapasok kami nung isang araw, naituloy namin yung pagbabakal nung nung roof beam. Tapos kahapon, nabuhusan na nila tatay. Hindi muna kasi ako sumama. Nag-order ako ng materialis doon sa Deca. Yun nga yung pupuntahan natin ngayong araw. Gagawa tayo ng gate doon sa Deca Clark, doon sa bahay ni Kuya Mon. Kaya si tatay na lang muna, tsaka si utol ko ang magtatrabaho. Magtutuloy muna pansamantala ng mga ginagawa natin doon sa bahay ni Tito Bong. Pero update ko kayo doon sa week 3. Pagpunta ko doon, kukuhanan natin yung mga trabaho na nagawa doon para may upload din natin. May update ko din kayo tungkol sa progress ng bahay. Pero sa ngayon, ay gagawa muna ako dito dito nga sa Deca Clark. Gagawin ko muna yung gate at magtatiles pa yata ako doon kung napanood nyo yung ginawa natin na trellis dun sa terrace sa taas, itatiles natin yon. Tapos yung sa baba, yung garahe, kung saan ko gagawin yung gate, itatiles din yon. So yun nga yung gagawin natin ngayong araw. Pupunta tayo sa Deca. Kahapon nag-order na ako ng materialis at nandoon na yung mga bakal natin. Ganon din yung semento, tile DC, buhangin, nandoon na lahat. Kaya pwede na natin umpisahan yung gate na gagawin natin. Pero bago tayo pumunta doon, magsi-shoutout muna tayo. Medyo naipon na kasi yung mga kabahay natin na nagpapa-shoutout. Shoutout sa Ragasa family, kay James Camacho, kay Eric Mariposa, Jan Maningas, kay Daisy Peralta, ganoon din kay Edu Vlog Biscocho. Shoutout sa inyo, boss. Shoutout din kay Jason Kalikdan, kay Los Balot, Saiban Lopez, Lin Vlogs. Shoutout din kay Ferdinand Mercado at sa buong Mercado family. Shoutout din kay Jonas Velez. Tsaka kay Adan A Vlogs from Doha, Qatar. At shoutout din kay Leonard Lawrence Ramos from Bicol, Mabalacat. Malapit lang dito sa amin, Mabalacat. Shoutout din kay Alberto Duyungan. Shoutout Albert Hodilla ng Buraida, Kasim KSA. At kay Jean Pascual. Shoutout sa inyong lahat mga kabahay. Mag-iingat kayo palagi. Keep safe. God bless. So, tara. Yan. So, bali nandito na tayo sa bahay ni Kuya Mon. Ito yung ginawa natin at dati yung tawag nito, trellis. Tapos dito natin gagawin yung gate sa harap. Sorry. Yan. Bubutas muna tayo pala ng pagkakapitan ng bakal natin pinaka-poste. Kamukha nandito sa katibahay. Ito. Yan yung ganito. Yan, maglalagay tayo ng ganito. Yung pinakakapitan ng niya, bisagra. Kaso mas mataas yun doon sa kabila. Kasi may yun meron siyang terrace sa taas. Ayan, nabutas ko na yun sa taas. Dito. Kaso ang hirap lang kasi wala akong kasama na magli-level. Bali 3. Tapos nakapag-order na rin kami ng mga kasi nagtatiles pa kami rito yung buhangin. Tapos nandito sa kabilang unit yung mga bakal. Let's start na natin. So ayan mga kabahay, natapos na natin yung dito, pagsisinsil. Magawa tayo ng butas, 3 rito, 3 rin sa kabila. Ayun. Medyo napalaban tayo, medyo matigas at saka malalim yung makapal kasi yung paltada nito. Ako rin kasi nagkanto nito mga poste nito, ng kantuan dito ako nagkanto, tsaka ako rin nagpalitada dyan. Ayan, bali dito tatayo yung poste.
Yan, saka dito. Dito tatayo yung poste niya bakal. Extend kasi natin yung gate dito para kung sakaling makabili ng sasakyan si Kuya Mon. Kakasya kasi kung dito natin lalagay yung gate, alanganin na yung sasakyan. Kahit ganun lang, maliit lang. Extend namin dito, pwede naman. Meron tayong pinaka-poste dito, 2x3. Tapos, siyempre yung mga bridge niya, papasok doon. Weldingan natin dyan sa mga bakal sa loob. Tapos, mula doon sa poste, doon nakakapit yung gate natin. Yung gate natin dito yung nagpo-fold. Dalawa nagpo-fold dito, dalawa nagpo-fold doon. Bali, apat siya na panel. Hanggang doon yan sa taas para safety siya, naka-cover doon. Pero yung gate natin, 2 meters lang. Gigrill natin sa taas. Tapos yung mga materialis natin, nandito sa kabilang bahay. Sa kabilang unit. Ito namin muna tinambak. Nag-order na rin kami ng buhangin. Yan. Tignan natin yung mga gagamitin natin dito. Yan. Bali, ito yung mga gagamitin natin, mga materialis sa gagawin nating gate. Meron tayong 2x3 na tubular na 1.5 ang kapal. Meron tayong 1x2 by 1.5 din ang kapal. Siyempre, nandun yung welding machine natin, yung ating die-den. Yan, yung partner natin yan. Bali, dito na siguro muna ako mag-assemble. Assemblein ko muna yung mga poste rito, yung mga brace. Pagkatapos, bukas ko na siguro may sasalpak to. Ngayong araw, assemblein ko yung dalawang pinaka-poste. Tapos bukas, isasalpak ko naman. Then after nung masalpak natin, pwede na tayo mag-assemble ng mga gate natin. Ano yun ang gagawin natin. Wala kasi akong kasama ngayon. Wala yung partner ko, si C2K. Medyo busy sila dun sa kung natatandaan nyo yung sa Heritage sa Angeles. Yung subdivision doon. Kung naglagay kami ni C2K ng decorative wall divider. Yung kabilang bahay, yung pinakita ko sa inyo. Patapos na kasi yun, na lang sila, finishing touches na lang ginagawa ni doon. Ni C2K doon. Kaya dito muna sana siya, tutulungan niya ako kasi eto nga yung mga tile adhesive. Magta-tiles pa tayo, tulad ng sinabi ko kanina. Magta-tiles pa tayo doon sa ginawa natin trellis, yung second floor, terrace sa taas. Tapos yung sa baba, yung lalagyan natin gate, yung garahe, itatiles din natin yon. Pero pinauna muna tong gate, syempre. Ito muna yung gagawin natin.
So yan, natapos na natin yung mga poste natin, no. Ito yung magiging pinaka poste ng gate natin, no. Kumbaga sa pinto, yung pinakahamba niya. Kung nakita niyo yung mga tatlong, yung binutas ko dun sa poste, ito yon. Dito ito yung mga papasok doon. Weldingin natin sa mga bakal, tapos tatabunan na natin ng semento para matibay. Pati yung pinakapaa niya, nakabaon yun sa ilalim, tapos may semento rin yun. Sisementohan din natin para matibay. Yan, bali, nag-grind ko na nga pala ito. Yan. Ano, okay na yan. Ito yung hindi pa. I-grind ko naman to. Ito nga pala yung pagka nag-welding kayo ng mga ganyan, medyo maninipis. Ito medyo maganda naman to, 1.5. Ito yung tinatawag nilang spot lang na pinagpatong-patong. Dikit-dikit lang yan. Ganito lang yan. Dito. Yan, pinapatong-patong. Hindi yung dito tapos lalaktawan nyo agad. Dikit-dikit lang. Parang pinagpapatong-patong nyo lang yung weld nyo. Yung pitik-pitik lang. Kaya magiging resulta. Para hindi kayo nabubutasan. Huwag masyadong babad. Mga lang. Yung bumibilang lang kayo. Kunyari 1, 2, 3. Ganun lang. Yan. Bali, gagrinderin ko na lang itong isa. Yan, dalawa nga kabilaan. Bukas na natin siguro. Nandito tayo uli ngayon sa Deca Clark, mga kabahay. Magpapatuloy natin yung gagawin. Magpapatuloy natin yung ginagawa natin gate. Hapon, na-assemble na natin yung mga poste natin na yung pinakahamba ng gate natin. Itong dalawa na to. Yan, doon sa nakita nyo yung sininsil natin, yung mga binutas natin na 3. Yan, doon papasok yan at may welding ko sa bakal. Tatayo yan. Kabilaan, yung kakapit yung pinaka-gate natin. Hindi doon sa mismong poste kasi nga nag-extend kami. In-extend namin dito sa harap para mas lumuwang, siyempre. Ganun kasi ang karaniwang ginagawa ng mga homeowners dito sa Deca. Ngayon, assemble naman natin yung gate na mismo. Bali, 4 na frame. Yung frame muna nila. 4 na frame. Kasi dalawang tuklip yun dalawang tumutupi yun. Gagawin natin. Magka-cut muna tayo ng bakal natin. At tapos, pagka yung design na final na yung hindi pa napapinal yung design na gusto ni Kuya Mon, papakita ko rin sa inyo yung drawing pagka nagawa na yon. Sa ngayon, assemblein muna natin yung frame bago natin gagawin yung design. Pero yung design na parang gusto niya similar lang din sa ginawa natin dun sa grills ni Kuya. Yung parang hagdan-hagdan na pa ganon. Minimalist lang din. Simple lang. Pero maganda pagka natapos. Abangan nyo yun. Kita na natin.
So ayan mga kabahay, na tapos na natin yung 4 na frame ng gate natin, no. Ito yung isa. Ito naman yung 3. Pasensya na, medyo madilim, parang ulan kasi, makulimlim. Ayan. Bali, itong isa na-grind ko na. Itong 3, hindi pa. Bali, sa Lunes ko na i-grind yan. Abangan nyo yung sa Monday. Ilalagay na natin yung mga design niya. Ang gagamitin natin, itong mga 1x2. Ito pala, itong mga 1x2. Tapos, pag meron na akong makakatulong, ikakasa na namin ito. Itong mga poste na ng ano. Tapos siguro sa Monday, bibili na rin ako ng mga gagamitin kong bisagra dito. Yung sa folding, ang gagamitin ko dyan, mga cylindrical hinge. Yung mga bilog na bisagra. Ang gagamitin ko dyan. Tapos ang balak kong gamitin sa bisagra, pinaka-main na bisagra, yun dito, ang kakapit dito. Parang gusto kong gagawa na lang ako yung pivot, para pivot type, nagpi-pivot. Yun dito lang sa ilalim. Pinag-iisipan ko pa yun gagawin ko. Pero abangan yun sa Monday, yung paggawa natin dito. So hanggang dito na muna yung vlog natin mga kabahay. Abangan nyo na lang yung pagpapatuloy nito.